Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 12 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang unti-unting naglalakad si Arthur, bigla siyang nagulat nang marinig ang isang hindi pamilyar na tinig na diretsong nagsasalita sa kanyang isipan. Nagimbal at naguluhan, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang puno. Ang tingin niya ay agad na napadako sa bangkay ng kaaway na salamangkero na nahulog kasabay niya. Isang malamig na pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isipan, posible kayang ang tinig ay nagmumula sa bangkay. Naghigpit ang kanyang katawan sa takot habang dahan-dahan niyang tinusok ang bangkay gamit ang isang patpat, handang umatras kung sakaling gumalaw ito. Ngunit, tiniyak ng tinig sa kanya na hindi na muling mabubuhay ang bangkay, pansamantalang pinawi ang kanyang pangamba, ngunit nag-iwan ng mas maraming tanong. Sino o ano ang nagsasalita sa kanya? Ang tinig, malamig at mahinahon, ay iniwasan ang kanyang tanong tungkol sa pagkakakilanlan nito. Sa halip, kinumpirma nito na ito ang nagligtas sa kanya. Kahit na may pagdududa pa rin si Arthur, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang sitwasyon. Kailangan niyang makabalik sa kanyang pamilya, sa kanyang ama na si Ray, sa kanyang ina na si Alice, sa Twin Horns, at higit sa lahat, sa kanyang hindi pa isinisilang na kapatid. Ang ideya na nag-aalala ang mga ito para sa kanyang kaligtasan, ay lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon, ngunit isang nakakabagabag na katotohanan ang inilahad ng mahiwagang tinig. Ito lamang ang tanging paraan para makabalik siya sa kanyang tahanan. Kahit may pag-aalinlangan, napagtanto ni Arthur na wala siyang ibang pagpipilian. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan mula sa pagbagsak, nagsimula siyang hanapin ang pinagmulan ng tinig, kasabay ng patuloy na pag-iisip sa kakaibang pangyayari ng kanyang pagsagip. Paano nalaman ng nilalang na ito ang kanyang pagbagsak? Anong uri ng salamangka ang ginamit nito upang iligtas siya? At bakit siya lamang ang iniligtas nito habang hinayaang mamatay ang kalaban niyang salamangkero? Paulit-ulit na bumabalot ang mga tanong sa kanyang isipan habang maingat siyang gumagalaw sa hindi pamilyar na teritoryo, dahan-dahang dumaraan sa makakapal na mga halaman at matatarik na bangin. Nanatili siyang alerto, palaging handang sumagupa kung kinakailangan, ngunit ikinagulat niya ang kawalan ng panganib sa paligid. Wala ni isang mana beast, tanging maliliit na hayop lamang ang naroroon. Isang bagay na labis niyang ipinagtaka dahil sa matinding enerhiyang mana na nararamdaman niya sa paligid. Pinaghihinalaan niyang nasa malapit na siya sa teritoryo ng mga elf, ngunit wala ni anino ng makapal na ulap na karaniwang bumabalot sa kagubatan ng Elshire. Bagaman nais niyang manatili sandali upang sumipsip ng mana at palakasin ang sarili, alam niyang hindi siya maaaring magtagal. Maaaring nasa panganib ang kanyang pamilya, at lalo lamang niyang pinabilis ang hakbang nang maalala niyang maaaring mailagay sa alanganin ang pagbubuntis ng kanyang ina dahil sa stress na dulot ng kanyang pagkawala. Hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras. Habang naglalakbay, narinig ni Arthur ang tunog ng umaagos na tubig at agad na sinundan ito, umaasang makakita ng ilog. Sa kanyang kasiyahan, natagpuan niya ang isang malinaw na batis at walang pag-aalinlangang tumalon dito upang linisin ang sarili mula sa dumi at pagod. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang hugasan ang kanyang damit, saglit na nalulunod sa pakiramdam ng kaginhawaan. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay agad na nagambala nang muling sumalita ang tinig sa kanyang isipan, ngayon ay may halong aliw. Ikinatuwa nito ang tila kawalan ng pag-aalala ni Arthur sa kabila ng kanyang sitwasyon, na ikinahiya naman niya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang sarili ng isang tela. Ngunit kaswal lamang na sinabi ng tinig na wala naman itong gaanong makikita. Isang matalim na sakit ang bumalot sa kanyang puso, tila ba ito ay isang insulto sa kanyang pagkatao, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure. Ang isang hari ay dapat manatiling kalmado at hindi natitinag, paalala niya sa sarili, bagaman pakiramdam niya ay napahiya siya. Narinig ng tinig ang kanyang katahimikan at nagpaumanhin sa kanyang pagkagulat, ngunit ang banayad na pang-aasar ay nanatili. Itinabi ni Arthur ang kanyang inis at muling nagpatuloy sa kanyang paglalakbay matapos kumain at punuin ang kanyang sisidlan ng tubig. Habang lumilipas ang oras, lalong bumibigat ang kanyang isipan.
Hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa lugar na ito. Ang kawalan ng mga mana beast, ang di maipaliwanag na kaalaman ng mahiwagang tinig, at ang tila katahimikan ng buong paligid ay nag-iwan sa kanya ng maraming katanungan. Ngunit alam niyang ang labis na pag-iisip ay hindi makakatulong sa kanyang misyon. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, anuman ang naghihintay sa kanya. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad, sa wakas ay narating ni Arthur ang isang napakalaking kuweba, na ang pasukan ay napapalibutan ng naglalakihang bato. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, ngunit agad siyang sinalubong ng tinig, kinukumpirma na nasa tamang lugar na siya. Hindi mapigilan ni Arthur ang kanyang sarili na lumapit ng may pag-aalinlangan, inaasahan niyang baka ang mismong mga bato ang nagsasalita. Nang walang nangyari, bahagya siyang napahiya at hindi sigurado kung paano sasalubungin ang presensyang ito. Ang tinig ay tumawa at ipinaliwanag na hindi ito ang mga batong kanyang iniisip, kundi naghihintay sa kanya sa loob ng kuweba. Huminga ng malalim si Arthur, pilit pinapakalma ang kanyang kumakabog na dibdib. Sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang ama at ina. Pati na rin ang pag-asang makauwi na sa kanila. Ito na ang pagkakataon ko. Pinaghandaan niya ang sarili, itinulak ang kanyang takot sa isang tabi, at dahan-dahang pumasok sa loob ng kuweba, determinado na harapin kung sino o ano ang naghihintay sa kanya sa kailaliman nito. At dito nagtatapos ang chapter 12 ng The Beginning After the End. Ano kaya ang mangyayari kay Arthur sa loob ng kuweba? Kakampi ba niya ang nagsasalita sa kanya o kalaban? Tunghayan natin yan sa susunod na kabanata.